Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagdalo sa virtual trilateral meeting kasama si US outgoing President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Dito napag-usapan ng ilang issues sa maritime, regional at international. Pinapurihan rin ni President Biden ang ipinatutupad na diplomatic approach ng Pilipinas sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Araw ng Martes, ika-14 ng Enero, pinulong ng Pangulo ang mga kalihim ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health at Department of Information and Communications Technology. Inatasan ng Pangulo ang DOH na siguruhin ng walang patid na serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng pagiging zero subsidy nito sa ilalim ng 2025 budget. Pinatututukan naman ng Pangulo sa DICT ang Common Tower Program para mas maraming Pilipino ang mapaglingkuran ng gobyerno. Habang sinabi rin ni Pangulo Marcos na sa ilalim ng 2026 budget, hindi na dapat sa unprogrammed appropriations ilagay ang anumang programa ng DSWD. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Palasyo si Indian Minister for External Affairs, His Excellency Pabitra Margherita, kung saan kapwa nagpahayag ang dalawang bansa ng patuloy na pagpapalalim pa ng bilateral relations ng India at Pilipinas. Matapos nito, nagkaroon ng phone call conversation ng Pangulo kasama si US outgoing Vice President Kamala Harris. Dito naman binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Araw ng Miyerkules, pinulong ng Pangulo ang mga kalihim ng Department of Tourism, Department of Agriculture at Department of Science and Technology. Dito inatasan ni Pangulo Marcos ang Budget Department na ibalik ang tinapyas na 400 million pesos mula sa pondo ng DOT para sa kanilang branding budget. Siniguro rin ni Pangulo Marcos sa DOST na pupondohan ang pagtatayo ng gusali para sa Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Gayon rin ang buong suporta sa malalaking dam projects ng National Irrigation Administration. Matapos nito, malugod na tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi. Sa pulong, kapwa binigyang diin ng dalawang opisyal ang pangangailangan na palakasin pa ang kooperasyon sa linya ng seguridad at global affairs. Araw ng Huwebes, pinulong ni Pangulo Marcos sa Malacanang ang mga pinuno ng TESDA, Department of Education at DPWH. Sabi ng Pangulo, gagawa ng paraan ng pamahalaan na maibalik ang mga tinapyas na pondo sa ilalim ng 2025 budget para sa mga proyekto ng gobyerno na makapagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Sa pulong naman kasama ang Education Department, binigyan din ni Pangulo Marcos na kailangang bigyang prioridad ang edukasyon. Gagawaan niya ng paraan ang pamahalaan para punan ang kakulangan sa budget ng kagawaran para sa 2025. Sa pulong naman kasama ang TESDA, ibinigay ng Pangulo ang suporta sa pagtugon sa funding gaps para sa critical program ng tanggapan. Kabilang dito ang pagtatayo ng Enterprise-Based Training Office at bagong regional office sa Negros Island Region. Araw ng Biyernes, ika-17 ng Enero, nagtungo sa Leyte si Pangulo Marcos upang opisyal na i-turnover ang nasa 3,517 housing units para sa mga naging biktima ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pangako ng Pangulo, matibay ang mga bahay na ito at kayang siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng hamon ng kalikasan. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, Rakalbayan, Radyo Pilipinas.